So mainganyo gid siya, like iya bitang mabati ang kanang bitang ang dihog sa pulong sa Ginoo, nga kanang maistorya gid sa iya, ha? Naday plano ang Ginoo sa akong kinabuhi, di ba? Kay a lot of people to, di kadaghanan sa mga tao karon bitaw kay nawala sila paglaom. Abi nila bitaw nasuko gyapon ang Ginoo sa ila. Abi bitaw kanang wala gyapon sila gipasaylo sa Ginoo. Mao na importante ningon si Lord nga kinsa man ang kinsa may kanang manglakaw. Oh, like kana bitang willing nga mulakaw. Sa ang pulong ba kisa ito nga kuan? Servant. Kisa ito nga sa Isaiah. Oh. So dapat po nga natay kasing-kasing nga sama ni Isaiah. Like kana bitang okay Lord, willing ko nga imong ipadala bisag asa para daghang mga tao ang maluwas. Amen. Number 2 is so mao na God has a great plan for your life, magdala kag Bible. So sa atong papanglakaw kay magdala ta og Bible. Di na to kalimtan ang atong Bible. Kaning Bible nga kana atong ginabasa ba? Kaning hard copy. Mao na nga number 1 kay God has a great plan for your life. Ang Ginoo na ay dako nga plano sa imong kinabuhi. Makita siya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, basaha og explain para masabtan nila. Ipakli ang Bible. Number 2, for all have sinned, ang tanan nakasala. Mao ni ikaduha nga punto. Ang tanan nakasala. Ato na siya makita sa Romans chapter 3 verse 23. Mopadayon ako. Nakabalo na taon sa sulod ana. Nagingon dito nga, ang tanan nakasala og nahilayo gikan sa himaya sa Dios. So sa English pag ingon dito nga, for all have sinned and continually fall short from the glory of God. So kay ang tanan sa Bisaya ato, ang tanang tao nakasala og makanunayon nga nahilayo gikan sa presensya sa Dios. Amen. Amen. So mao na siya. Mao ibot pagpasabot ato ikaduha, kaning the consequence of sin. Kani bitaw ang bayad sa pagpakasala. So katong ikaduha nga punto kay ang tanang tao kay nakasala. So kani ikatulo unsay bayad sa sala. Kay ang tao nakasala man. So ang sala na ay bayad. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Makita nato na siya sa Romans chapter 6 verse 23. Amen. Dayon ang buot pasabot sa kanibitang ang bayad sa sala kamatayon, ang buot pasabot ana ang kamatayon kay ang tawo, ang kalag sa tawo muadto sa linaw nga kalayo sa impyerno. Hangtod sa kahangturan ug ma-separate na siya gikan sa himaya sa Ginoo for eternity. Amen. So may buot pasabot ana nga kamatayon. Like kanabitang muadto siya sa linaw nga kalayo sa impyerno nga walay katapusan ug mahilayo na pud siya sa Ginoo sa habang buhay na for eternity. So mauna karon nga naapay oras. So kita nga mga alagad sa Ginoo, di nato sayangon ang oras. Amen. Because mautoy kanibitang ang pagpalansang ni Jesus Christ sa cross, ang buot pasabot ato kay luwason niya ang tanang tawo. Amen. Dayon nag-desire siya nga walay tawo nga malaglag. Dayon gisugo ta niya. So gihatag niya sa atoa ang responsibilidad sa pagpadayon sa iyang buluhaton, which is mangabig og kalag. Wag nga wala panahuman. Nga kita iyang pahumanon ana hangtod sa iyang pag-abot. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, number 4 kaning solusyon sa bayad sa sala. So ato na siyang makita sa John 3:16. Atong for God so loved the world that He gave His only begotten Son for those who believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen. So ang ato silang ipasabot, ang ato bitang ipasabot sa ila kay ang Ginoo na plano sa imo ang tanan nakasala. Dayon ang bayad sa sala kamatayon. Dayon kani ikaupat kay ang solusyon sa bayad sa sala. Ato silang tagaag paglaom, pagbalik. Kay katong duha kay morag ug katong bitang duha atong i-share katong ang tao nakasala ug ang bayad sa sala. Hanging bitaw siya. Like kanang wa sila paglaom ba kay wa man napasabot. Pero kani ikaupat pag ato na bitaw sila pag ato na bitaw ning i-share sa ila kay mudanag ilang mga nawong. Kay kanabitang madawat ang kamatuoran nga kanang naadi pamaagi nga maluwas ang tao.
dili di ay nga kanabitang walay solusyon, adi solusyon nga mao si Hesukristo. Ang solusyon para maluwas ang usa ka tawo, like para nga dili siya moadto sa impyerno, mao gyud nga mutuo siya sa anak nga gipadala ni Father God diri sa kalibutan nga si Jesus Christ para makabaton siya kinabuhing walay katapusan. Amen. So simple ra kay siya. Amen. Dayon number 5, how to be saved. So gibutang man sa pulong sa Ginoo nga daghang pamaagi how to be saved. Dayon ang pulong sa Ginoo nga sa John 3:3, unless one is born again, he cannot enter into the kingdom of God. John 3:5 nga unless one is born again, born in water and in spirit, he cannot enter the kingdom of God. Katong una di ay kay he cannot see the kingdom of God. Katong ikaduha, John chapter 3 verse 5 kay kung dili siya mataw pinagi sa tubig ug sa espiritu, ug diha sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Ginoo. So pwede pa ta nga mo dig deeper ana. So depende na sa inyo kay na may lahi-lahi nga pamaagi. Pero akong gibutang diri kay katubitang how to be saved. Diretso na ko sa kaning Romans chapter 10 verse 9. Like daghang mga verses nga ningon siya nga kanang palihog basa Bisaya palihog. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanaw siya sa Dios. Amen. So, mao na ang pamaagi para maluwas ang usa ka tawo. Usa na siya ka pamaagi. Okay nga, ang iyang buhaton kay kinahanglan mutuo siya nga si Jesus Ginoo ug na gibanhaw siya sa Dios. So pwede siya mahimo nga prayer point. Amen. For salvation prayer. Nakuha? Amen. Amen. Hallelujah. Dayon katong kuan, katong 1 John 1:9. Like katong kung atong ikumpisal ang atong mga sala sa Ginoo, matarong siya ang upasaylo sa ato. Okay? So ang mao ni tagaan ta mo duha ka verse. Una, ang pamaagi para maluwas ang tawo, una ang katubitang 1 John 1:9, katong isugid ang mga sala. Atubangan sa Ginoo, then ang Ginoo mupasaylo ana. Basta kinasing-kasing atong papangayog kaning pagpasaylo, kasing-kasing atong paghinulsol. So ang paghinulsol buot pasabot ana nga biyaan gid ang pagpakasala ug magkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Nga di lang taman nga naginulsol ko by word pero wala bitay kanabitang pag-turn away, pagtalikod sa atong mga binuhatan nga daotan. So ang tinuod ang buot pasabot sa paghinulsol mao ang pagbiya sa mga sala ug atong bag-o ng atong pagkinabuhi pinaagi sa the word of God says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So kaning in the kingdom of God makita nato di ang fruit of the spirit. Ang righteousness gibutang sa pulong sa Ginoo katubitang all scriptures is God breathed. Mapuslanon ang pulong sa Ginoo aron sa pagsaway, pagbadlong, pagkorek para magkinabuhi ta nga matarong. Amen. So ako mo na ang pagsabot ato. Like kanang isik nato ang kingdom ni Lord ang iyang righteousness. So the more we surrender to God every day, like ang usa ka tawo sa diha nga maluwas siya, then iya bitaw ang isurrender iyang kinabuhi sa Ginoo every day, ang fruit of the spirit ma-built up to sa iya. Dayon, the more siya magbasa sa pulong sa Ginoo, the more makoreksyonan ang pagkinabuhi, the more siya kanibitang the more niya makoreksyonan ang iyang estilo sa pagkinabuhi sa matag adlaw hangtod nga mahingpit gid siya sa pagkinabuhi nga matarong. Pag muhamtong na siya ana, like ang fruit of the spirit kay kanabitang nihamtong sa iya, then kanabitang ang iyang acts bitaw kay nahingpit na sa pagkamatarong. So, ang tanan natong desire kay idugang na ni Lord. Amen. Amen. So para na atong mga wala pa katubitang naluwas then para pud sa ato. Amen. Dayon, laos na ko. Hallelujah. So after sharing to them the 4 points, ask them with these following questions. So, di ba, upat man to ka punto, no? Like nga para masabtan nila ang mensahe sa kaluwasan. So pagkahuman ato ang ibutang diri nga pagkahuman nimo share sa mensahe sa kaluwasan kanang katong upat ka punto para masabtan nila kanang pangutana sila niini nga musunod nga mga pangutana. Una, no, kanibitang, ma'am, sir, nasabtan na ba nimo karon ang mensahe sa kaluwasan? No, mangutana gyapon kaniya. No, kay mo man kanabitang interacting conversation bang nga i-lead gyud nimo siya sa kaluwasan. Like, sir,
kanang ma'am, kanang karon nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Karon nasabta na ba nimo ang kaning ang mensahe sa kaluwasan? Amen. Pag mingon siya oo, then proceed to question number 2. Ang ibutang diri mao ni siya number 2 nga question. Isip usa ka pagresponde, ma'am, sir. Isip usa ka pagresponde sa imong nadungog mahitungod sa mensahe sa kaluwasan, willing ba ka nga himuon nimo si Hesukristo nga imong Ginoo karong taknaa, karong adlaw? Aron ka maluwas, aron mapasiguli ang imong nabuak nga relasyon sa Amahan ug makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Like kanabitang pangutan-on nimo siya. Like, sir, ma'am, kanang willing ba ka nga imong dawaton sa Jesus sa imong kinabuhi karong adlaw? Isip nimo nga Ginoo. Aron ka maluwas. Aron mapasiguli ang imong nabuak nga relasyon sa Amahan. Ug aron nga madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan. Pag moingon siya oo, then mao to ilid siya. No, kay nakasabot man siya, no? Nakasabot naman siya sa mensahe sa kaluwasan. Pag moingon siya oo, so ato siyang ilid sa salvation prayer. Ato siyang pasabton nga i-pray ni nga kinasing-kasing. Musabat lang siya sa imo, imo lang siyang ilid. Amen? Adi lang taman sa baba, bat pasabton nimo siya nga kanang kinahanglan ikinasing-kasing aron nga madawat nimo si Holy Spirit today, ma-born again ka, mahimo kang anak sa Ginoo, maluwas ka, mapasiguli imong relasyon sa Amahan nga buak, nga nabuak, dayon ug karong adlaw imong mabatunan ang kinabuhing walay katapusan. Mamatay man gani ka karong adlaw, example lang, mubalik ka sa Amahan. Dili ka moadto sa impyerno. Kay mo magidawat si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Padayon na ta. So katong ang salvation prayer, pwede nimo to ihimuon tong salvation prayer ag katong Romans chapter 10 verse 9. Akong gibutang diri ato lang basahon. Akong gisulat diri, mao na akong salvation prayer nga gi-write nga gikan sa Romans chapter 10 verse 9 ug sa uban pong mga verses. So gingon ako diri nga, Father God, I believe that Jesus is Lord and that you raised him from the dead. Father, I believe that Jesus is my Savior who died on the cross for the forgiveness of my sins, to be restored with my broken relationship with you, and to have eternal life. Father, forgive me for all my trespasses and wash me clean with your precious blood. With the precious blood of Jesus. Jesus, I accept you today as my Lord, and your will be done upon my life. Amen. So, dili lang mo limitado diha. Pwede po nung maghimo inyong kaugalingon. Pwede mo maghimo. Like kanang nakaalay na po sa pulong sa Ginoo. Amen. Pagkahuman na, pwede ka maingog, congratulations! You are now a member of the family of God. Ana, dayon. I-congratulate mo siya. Depende sa imo Kaya lahi-lahi man tag-style. Lahi-lahi man tag-ibuhat sa Ginoo. Again, congratulations! Daghan ka imo. Kitang tanong, congratulations. You are now a member of the family of God. Amen? Agay, hallelujah ka ni mga lamigasan ni. Maluwas mong tanan. Amen. Okay, pagkahuman nato bitaw nga ma-share nila ang mensahe sa kaluwasan, dayon nidawat sila kan Jesus Christ, so naluwas na sila. Dili lang taman diha. Okay? So katong atong gibasa ganiha nga kanibitang sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, di lang ni taman nga mga big ug kalag apan himuon po silang disipulo ni Jesus Christ. So sa diha nga maluwas sila, dili lang sila biyaan ritso. Amen? But kanang mag-build ta og relationship sa ila ato silang i-follow up para bitaw nga i-disciple sila. Tudluan sila kabayan sa pulong sa Ginoo, tudluan sila og unsaon pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Sa matag adlaw. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Dayon, okay. So, kato naluwas na siya. So, ipasabot pod, pagka naluwas na siya, then ipasabot po ni siya nga kaning ipasabot po ni sa iya, kaning kabahin bitaw sa pagkaginoo ni Jesus, ngadto sa iyang mga ngadto sa iyang mga tinun-an ug ang kaning discipleship, kaning pagdisipulo. So, naluwas na siya. So, pasabto nimo siya sa pagkaginoo ni Jesus sa iya ang mga sumusunod. O kaning pasabton po nimo siya about sa pagdisipulo.
Amen. Akong gibutang diri nga sa dihang maluwas after maluwas ang usa ka tawo, so kinahanglan i-explain nimo sa iya ug unsa ang buot pasabot nga mahimo nga sumusunod ni Jesus Christ. Ug unsa pud ang buot pasabot nga himuon siya sa ilang kinabuhi isip nga Ginoo. Amen. So buot pasabot pag himuon siya nga Ginoo, pinita mo dig deeper agato bitang sa katong word ni Lord nga kung himuon nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi, isip nimo nga Ginoo, mo nang giingon. Pag gusto ka na bitang mahimutang tinun-an niya nga if you want to become my disciples, pick up deny yourself. Pick up daily your cross and follow me even until death. Amen. So ato nang ipasabot sa iya. Mao nay buot pasabot nga atong himuon si Jesus Christ sa atong kinabuhi isip nga Ginoo. Amen. Para masabtan niya nga kato iyang pagdawat ni Jesus Christ nga di lang daytaman karong ngadto nga adlaw, but hangtod sa kahangturan na nga magsunod siya ni Jesus, dili nang iyang kabubuton may matuman, but ang kabubuton na Jesus may matuman sa iyang kinabuhi. Amen. Ug ato pong ipasabot niya kaning mahitungod sa discipleship. Okay. I-explain sa ila ang kanibitang importansya sa pagdisipulo. Nga kinahanglan nga naay tawo nga kanibitang mag-mentor sa ila sa ilang paglakaw sa Ginoo. Aron nga mutubo sila og muhamtong sa ilang paglakaw diha sa Ginoo. In addition, so dugang paani nga i-share pod sa ila ug unsa bitaw ang buluhaton ni Holy Spirit sa kinabuhi sa usa ka believer. Amen. Kay kinahanglan nga ato bitaw i-share sa ila kung unsa ang function, role ni Holy Spirit sa usa ka bag-o nga naluwas nga tawo aron nga makasugod siya og relasyon sa kang Jesus pinagi kang Holy Spirit. Kay sa Holy Spirit may mutabang sa usa ka bitaw ka tawo nga naluwas para mo grow siya, mutubo siya sa iyang paglakaw diha sa Ginoo. Amen. So kinahanglan pasabto nato siya nga kinahanglan ay mag-mentor sa iya. Na siya is spiritual mentors. So ikaw kitang tanan diri pili ta mahimong spiritual mentors. So mao na atong hinumduman nga kitang tanan mga leaders sa diari. Bisag wala pa ta na ordain, but kitang tanan leaders na ta. Amen. Okay. So for follow up, ask for their contact details. So sa pag-follow up, so di kanang kanang naluwas na siya ato siyang gipasabot sa pagkaginoo ni Hesukristo ngadto sa iyang mga sumusunod ug ato na pong gipasabot sa iya kaning kabahin sa discipleship nga kinahanglan sila spiritual mentor nga magkanabitang magtudlo nila para mo grow sila, mo mature sa ilang paglakaw sa Ginoo. Then ato na pong na-share sa ila kaning about ni Holy Spirit ug unsa ang iya bitang role yang buluhaton sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Ang iyang role mao nga tabangan siya nga mutubo, muhamtong sa paglakaw sa Ginoo. Amen. So kinahanglan makabaton siya personal nga relasyon kang Holy Spirit. Amen. Amen. So for follow up, sumao to nga syempre biyaan nato sila no? Biyaan nato sila kay muuli man ta. So muuli man ta no. So kinahanglan nga para naata kanabitang ma-follow up sila, para bitang ma-follow up nato sila og balik. So kinahanglan pili ta mangayo og kaning ilang number. Phone number, sa Facebook baka, Messenger, for the purpose of keeping in touch with them. Kay muuli man ta. Susunod kay ato mo silang bisitahon. Di ba? So, naman tayo phone number, naman tayo kanang FB account nila. So, pwede ta mag-message nila. Okay, next na po, mubisita mi sa inyo. So, communication na dayon. Amen? Magdalagi og soup mix, no? Og nay itlog pod. Awag itlog. Dalabog kaning kuan crispy fry. Na powder. Okay. Okay. So mao to siya, ang purpose ato bitang kuhaon nato ilang contact details for the purpose of keeping in touch with them. Ang purpose ana kay para bitaw nga keeping in touch with them kaning magtukod ta og relasyon sa ila ug para sa pagdisipulo sa ila. Amen? Okay, of course, you are not just limited to follow up them through phone. Amen? You can visit them in person as well, which is the best thing to do. Amen?
Kung duol siya. Example ka nang nag-invite, like example ka nang bisag asa ka ba, then nag-share ka sa pulong sa Ginoo. Then ka nang nasa Cebu, unya taga Dipolog ka. Kay traveler go daw ka. So, unya na-share nimo siya, so kinahanglan gyud nga og na-share kaning phone number, messenger, mangayo jud ka para ma-follow up nimo siya. Bisag gayo siya, pero kanunay gyapon ka nag-follow up niya. Mutubo gyapon siya. Amen? So example karon kay magdirita so mao na nga ang purpose sa atong pagpanglakaw kay to build kana bitang magtukod og Bible study. Like kana bitang makatukod tag simbalay. Diha nga place. Para bitaw nga mudag hanta, di na ta magpabilin nga greater works nga kanilang. But daghana din siya mga daughter, and then there will be a revival will come. Amen. Hallelujah. Glory to God. So ang evangelism kay kanibitang vital kay siya para sa pagabuhaton ni Lord nga kaning pagkapukaw, revival. Kay through evangelism makaproduce ta og mga disciple. Dayon mahimo sila mga leaders. And revival needs a lot of leaders. Amen? So mao na nga pinaagi sa evangelism kanang maluwas sila, mahimo silang tinunan ni Jesus Christ ato silang tabangan, mo grow sila, mo mature, mahimo po din silang leader. Kaya dito mabugatan, daghan na nga mga leaders. Amen? Okay. Okay, lastly, kaning things needs to be considered in order to have an effective evangelism ministry. Okay, so dili lang ni kanabitong kabaluta kung sa atong i-share, may tungod sa kaluwasan, kabaluta mo padawat, but naay kanabitong naay mga butang nga kinahanglan nato nga i-konsidera aron bitang epektibo ang atong pagpangabig og mga kalag. Amen? Una, study the gospel of salvation. Ato na siya makita sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. So kabalo na tana agato bitang study the word of God para bitang ma-rightly divide siya. Okay. Ang gibutang sa akong note kay, we must study the gospel of salvation in order for us to rightly present and relay its message to the people. Amen? So, mao na siya ang mga butang nga atong ikonsidera para magkanibitang una na siya nga atong ikonsidera aron bitaw makabaton tag kanibitang epektibo nga pagpangabig. Kanibitang epektibo nga buluhaton sa pagpangabig og mga kalag. So example, og dinato studyhan ang kaning ang mensahe sa kaluwasan. So magnganga ta. Di ta kabalo kung sa atong i-share. So like kanabitang wala tay confidence. Kay wala man nato siya gitun-an, wa ta kabalo kung sa atong i-share. So mo na importante nga tun-an ginato ang mensahe sa kaluwasan. Aron sa atong pag-share, ato gyud mapasabot sa ilaang nga kanabitang precisely. Kay kanabitang masabtan gila pag-ayo ba. Example, manglakaw ta nya kanang mag-ambak-ambak ta sa atong gi-share kaluwasan paunta din naabot ta sa holiness, naabot na ta sa kuan, kay kaning angels, naabot na ta sa mga demonyo. Ana, so di sila makasabot, ma-confuse hinon sila. Malisang sila. Dili pa sila ready ato. So dapat mag-focus ta sa kaluwasan. So mo na importante nga tun-an nato ang mensahe sa kaluwasan. Amen. Okay. Number 2. Mao ni siyang ikaduha nga atong ikonsidera. Repentance, fasting, and prayer. Ato na siyang makita sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. So kabalo na taon sa sulod ana. Amen. Kung ang akong mga katawhan kanang basahon nato be. Og kun ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Amen? Okay, so kani atong pag-share sa pulong sa Ginoo sa mensahe sa kaluwasan kay di na siya natural. It is a supernatural ministry. Nakinan siya pakigbisugan in the spirit realm. Pinaagi sa prayer. Amen. So mao nang katong una kay atong studihan ang kaning message of salvation, ikaduha kay a continuous kanibitang estilo sa kanibitang paghinulsol sa mga sala sa atong nasod. Gikan sa atong katigulangan hangtod nga present nga generation. Atong iapil ang atong nga nakasala ta apil ta sa sala sa atong nasod. Dayon at the same time ipadayon po nato ning lifestyle nga magampo ta og kaning magpuasa. Amen. Pag ato na siyang ipadayon continuous, so makakita gid kaning
effective. Akan bitang makakita gid bitaw daghang mga tawo ang maluwas. Amen. So ang kaning buot pasabot sa pag-fasting kay humility. Like kana bitang nagpasabot siya nga serious ta. Sa ato bitang gipangayo sa Ginoo ba? Oo. So mauna nga gingon diri kung ang akong mga katawhan magpaubos. So ang gitumbok ni Lord ana kay ang iyang mga katawhan. Kita makan naluwas na. Like kita ang kanang kay nag-ingon man ang pulong sa Ginoo nga gitawag ta niya og kaning mga hari ug mga pari sa Ginoo. So sa Old Testament ato makita nga ang mga pari kay intercede gid sila. Kana bitang in behalf sa katawan sa Ginoo sa ilang mga sala. So mao po natong buhaton isip nga mga pari sa Ginoo nga mag-intercede ta in behalf sa ato bitang sa sala sa atong nasod. Ug apilo na to ug apilo na to ang atong kaugalingon ni ana nga mga sala. Di lang sila nga Lord pasayloa sila, but Lord pasayloa kami. Amen. Dayon nga padayon nga pag-pray, dayon fasting. Okay. Hallelujah. So, ningon siya nga biyaan daw ang atong mga sala. No, kita nga makatawan sa Ginoo. Nag-expect si Lord nga kita ang una nga ma-revive. Nag-expect si Lord nga kita ang una nga kanibitang mabag-o. Kay dili pwede nga kana mag-pray ta unya napatay sala nga ginataguan. Katong prayer kay di siya effective. So mao na nga gingon ni Lord nga pagpaubos biyai ang inyong mga sala. Yan ang gipasabot sa mga katawhan sa Ginoo. Then ahay din ta magampo para sa atong nasod. Para nga epektibo ang atong prayer. Kay kung natay ginataguan, then luwas lagi ta natay ginataguan, ang atong prayer kay di siya effective. Ang ato hinuong sala mo'y kanabitang himong barrier. Padi siya bitang mutulbong yun sa trono sa Ginoo. Amen? Amen. Dayon na ta. Number 3, kaning surrender your entire life to God. So, sa Matthew chapter 16 verse 24, nag-ingon dito nga, if you want to become a disciples, atong ibalik nga, deny yourself, pick up daily your cross, and follow me even until death. Amen? Dahil nag-ingon po ng pulong sa Ginoo sa John 15:4 nga katubitang, kung magpabilin ta sa iya, isip atong punuan, mamunga ta og daghan. So ang pagpabilin sa Ginoo buot pasabot nga unsa man? Naata yielded life, surrendered life ni Holy Spirit every day. Holy Spirit is the Spirit of Jesus. So mao na nga every day as we surrender to God, as we yield to God, kanang ang kanibitang atong evangelism ministry kay fruitful siya. Amen? Ang buot pasabot sa surrender, pag yield sa Ginoo, kay simple ra na siya. Every day, kung unsay pabuhat ni Holy Spirit sa atong sundon. Muna siya buot pasabot sa pag-surrender. Dili na nato siya bitaw kanang lisod-lisoron. Ang buot pasabot sa pag-surrender, obey God in a daily basis. Whatever God kanibitang tell you to do, then do it. Ay nag-unya-unya ug mingon siya nga buhatan ni karon, buhatan na siya. Mao na siya buot pasabot nga surrender your life to God. Kay example pag like mag-share ta, like wala gid tay tinuod nga pag-surrender sa Ginoo. Wala gid tinuod nga power nga ma-produce sa ato because ang atong life wala man ginato gitinud anay nga pag-surrender sa Ginoo. That's why Catherine Kuhlman says, we need to die. We need to die. We need to die from our own self. And then si Catherine Kuhlman, dili to niya maabot katubitang iyang success kung wala siya bitay kaning dako nga pag-surrender sa Ginoo. So kitang tanan gi-invite sa Ginoo nga mo surrender. Whatever your calling and gifting is, ug giunsa ni Lord paggamit ang katong mga mighty man and woman in the past, pwede pa nato sila malabwan. Pagamiton ta ni Lord nga mas labaw pa ato. Amen? And it's an honor. Amen nga. Maabot sa kadugan bitaw nato nga pag-surrender kay maabot nga time nga si Holy Spirit ang overtake sa ato nga di nakita. Di na ta masayop sa atong pangistorya. Amen. Ano ba? Watag naglupad. Amen. Jesus loves you. Ana ba? Kada bitang wala kay kaulaw ba? Kay puno na ka sa boldness bitaw. Si Catherine Kuhlman. Hallelujah. Glory. Okay. Akong note dari. Yan nga. The anointing. Ang dihog sa Espiritu para magpahigawas, marilis sa kinabuhi sa Kristohanon,
pinaagi sa pag-surrender sa atong tibuok kinabuhi diha sa iya. Amen? Surrendering is not about being perfect, although we are already perfect by the blood of Jesus. But in our condition right now, in our physical, like atong patag-adlaw nga pagkinabuhi, gina-perfect pa ta ni Jesus. Pero judicially perfect. We are already perfect. Okay, ningon siya, ang ningon rin nga, surrendering is not about being perfect, but it's about being responsive to the Holy Spirit's guidance and leading in our lives in a daily basis. Amen. So ang pag-surrender sa Ginoo dili about nga perfect na ta. Ang pag-surrender sa Ginoo today pabuhat care. Pasayloa siya. Na-offend ka niya, duula siya. Masa pa man, like ka ng buhat ka ni. I-share ang akong pulong. I-deal na ni nga issue. Mao na buhata. Pag-pray ani. Mao na atong buhaton. Di na ta makiglantugi niya. Example, makiglantugi ta niya. Di na ta na buhaton din. Pagka Sunday, every services natin nga, Lord, let your fire fall. Walay ni ka naog. Kay wala may tinuod nga pag-surrender. Nangugat na lang ta. Right? Fall. Walay ni fall. Kay walay tinuod nga pagsakripisyo. Walay tinuod nga pag-surrender. But it's not about kanang wala ko ni siya giingon para pag-condemn. But para bitaw nga mapasabot ba ta? Like nga ang tinuod nga pag-surrender mao gyud nga muobey ta kang Holy Spirit in a daily basis. Pag mo-surrender ta ni Holy Spirit every day, pag muobey ta niya every day, pas-pas kay atong growth. Dali ta mo mature. Dili ta magpabilin. Example nga, nak, naglisod ka sa finances. Ano siya nga, ideklara akong pulong nga, I am your provider. Unya, makiglantugi ta niya, di kita mo tuon niya kasi atong provider. Pila na lang ka years. Wag po ta ni tuon niya, wat ato gideklara. So, wat ni tubuan ang aspect. Ngayon ta, Lord, gamit ako nga makusganon. Na unya, ang kanang pagpagamit sa Ginoo nga mangabig og kalag, it needs finances. Right? You cannot expand the kingdom of God without finances. So, mauna nga kinahanglan every aspect of our life, natay faith sa Ginoo. Amen. So mauna ako nga sa ang kaugalingon bitaw kay grabe gyud gikusok-kusok sa Ginoo. Lord nga ug giunsa yung paggamit tong mga kuan sa nimo nga yung mga katawan sa una. Like kanang sa makusganon dapat gyud nga more pa ato nga gamiton pa nimo. Nga di lang sa ako abat sa ato ang tanan. More pa na nga gyud sa Ginoo kay damo ko gikusok. Like kanang bitaw di lang niyo makita bakit meron ako. But pag ato bitaw tinud-on kay mo jud kag panitan, usay makaiyak jud ka. Usay kay kada bitaw naamoy ka ng heart to heart talk ni Lord. Kada bitaw kamo ra gyud ang makasabot. Okay. Doing the ministry without surrendering our entire life to God is a dead ministry. Amen? Correct. So, pwede ta mo buhat sa buluhaton sa Ginoo. Pwede ta bitaw nga naatay buluhaton sa pagpangabig og kalag, pero kung walay tinuod nga pag-surrender sa Ginoo, patay na siya nga buluhaton. Dili siya fruitful. Although pinagi sa kaluoy sa Ginoo, kanang gamiton gyapon ta niya nga naay maluwas. Pero di gila siya fruitful, like gikaluyan lang ta niya. No, kay for the sake nga maluwas ang tawo. Amen? Pero di kita makatabang niya nga mo grow much kapita nga strong. Kay kita mi sa atong kaugalingon, o dili ta mo dili strong ba tungod sa lack of surrendering. Amen. So mao na nga kitang tanan gina-encourage ni Lord to surrender our entire life to God without reservation. Because at the end of the time, dili man ang tanaw ni Lord ang ato bitang, we need to surrender to God. We need to surrender to God. Nangugat na ta pila ka years, pero kung walay tinuod nga pag-surrender, walay tinuod nga fruit. Amen? Oh. Hallelujah. Okay. But doing the ministry with our life fully surrendered to God are full of life, power, and authority, and we will have an effective ministry that will produce eternal fruits. Amen? Amen. Hallelujah. Kung yield ta ni Holy Spirit every day ato siyang i-obey, bisag wala pa bitagid ta na wala pa nato na-attain ang fullness of Jesus Christ, ang atong ministry kay unsa man sa pagpangabig og kalag kay fruitful, na ay power, na ay kaning authority, na ay life, kay nag-yield man ta. Correct. Pero wala nag-yield sa powerless yun. Amen. Okay, the K in having an effective evangelism ministry is having a yielded life and intimacy with God. So para bitaw nga natay epektibo ang yabi, para natay epektibo nga kanibitang
epektibo bitaw nga buluhaton sa pagpangabig og mga kalag. So mao gyud nga atong isurrender atong tibuok kinabuhi kang Jesus o kanibitang naatay kanibitang mapadayunon kanibitang suod nga pakigigala sa iya. Amen. Ningon si Jesus nga sa the Passion Translation nga, you are my intimate friends if you obey what I command you. So we cannot say that I am intimate with God, but we are disobeying Him. I am intimate with God. I pray for many hours. But atay kanabitaw nabitaw tay kasing-kasing nga gahi sa iyang voice, dili kita intimate. Kay wala man nato gi-obey ang iyang voice. And tug-anan ta mo kanang sa akong personal pag-walk ni Lord, wala pa ko sa kinatumyan gyud. The more we obey God, the more tabitaw niya kanang i-refine, the more ta niya i-challenge, then the more kanya patyon sa imong kaugalingon. Sakit gyud siya nga proseso. Pero og musanta sa word ni Lord, makita nato ang fruit ana at the end. Na mag-glorify gud si Jesus Christ sa atong tibuok nga kinabuhi. Amen. Amen. Hallelujah. Then number kinalasan. So mao to ang mga butang nga kinahanglan nato bitaw ikonsidera aron bitaw nga naatay ang epektibo nga buluhaton sa pagpangabig og mga kalag. So mao ang kinalasan. Be led by the Spirit of God. Galatians chapter 5 verse 16. Sa akong note, gingon ako diri nga, if we want to have an effective evangelism ministry as Christians, then we must follow the voice of the Holy Spirit over our lives at all times. Although we know already what to share, what to do during our evangelism, but it's not a license for us to not be led by the Spirit of God. We must pay attention to the Holy Spirit on how to minister to the people during our evangelism in order for us to have a fruitful evangelism ministry. So dili buot pasabot nga kabalo nat alay kanibitang kabalo naton sa i-share. Like about sa kaluwasan, kabalo nato magpadawat, nga di na ta maminaw kang Holy Spirit. Ug unsaon pagministeryo sa ilaa. Kay pwede man nga di na kami ingog kaning high, no? Aba kanabitang spirit led ba? Like mingon siya nga tagaan kanya word of knowledge. Pero nagyapoy high mo greet gyapon ka saya. Tagaan kanya word of knowledge, word of wisdom, prophecy. Then pinaagi ana kay makasulod ka diretso. How did kanang ano nakabalo ka? Anana ba? Nadarag pa maagi. Oo. Mao to nga dili gid siya kanibitang bisan sa atong pagpanglakaw nakabalo naton sa ibuhaton pero magsalig gyapon ta kang Holy Spirit. Like Lord, unsa unsang pamaagi nga gusto nimo ministeryohan ako ning tawhana. Nagyapoy pagpangutana ba? Okay, para kanang mahit gid nato. Like kanang ug sabi kanabitaw ang ilang kasing-kasing ba nga kanang muduol gid sila kang Jesus. Nga maluwas sila. Amen. So mo to ang katong upat ka butang akong ibutang diri nga atong ikonsidera para naatay kaning epektibo nga buluhaton sa pagpangabig og mga kalag. Ang ibalik una, tun-i ang mensahe sa kaluwasan. Amen. Ikaduha, kaning mapadayunon nga paghinulsol para sa sala sa atong nasod. Gikan sa katigulangan taman karon nga present generation, iapin nato ang atong kaugalingon. Ana nga sala, Lord pasayloa kami. Ipadayon nato na siya. Then ipadayon po nato ang prayer and fasting like petition, Lord, heal our land. Like heal our land. Lord, I decree and declare, Lord, that this nation, according to the prophecy, that this is kanang our nation is a model of reformation. Lord, I decree and declare that this nation is chosen by you according to the prophecy. So kung sa atong gingon Lord sa prophecy, mo atong ideklara, mo atong i-pray, di ta muundang hangtod nga mo-manifest siya with fasting. Amen. Amen. Ikatulo kay surrender your entire life to God. I-surrender nato atong tibuok kinabuhi kang Jesus Christ. Ikaapat, kinahanglan nga mahimo bitaw ta nga giniyahan ni Holy Spirit. So kadto lang. So I hope nga natabangan tang tanan. Hallelujah.